Pag-iinit naman ang nararanasan ngayon ng mga Pilipino sa South Korea dahil yan sa nakamamatay na heat wave. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi. Umaga pa lang tutok na sa aircon at panay ang inom ng tubig ng OFW na si Daryl Miranda. Isa siyang submarine captain sa Jeju Island sa South Korea. Dahil sa dagat ang trabaho, mas ramdam nila ang matinding init ng panahon sa South Korea. Maabot siya ng almost 35 degrees yung init niya. And then 6 o'clock pa lang ng umaga, sobrang init na talaga. And then kapag sa tanghali naman, alas talagang ayaw mo lumabas ng bahay. Para maibsan ang init, kanya-kanyang diskarte ang mga kumpanya para sa kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Every hour, yung manager namin sinasabi na mag-shower kayo para maibsan yung init na nararamdaman nyo, ganun. So kasi kami nakakadoble kami ng uniform. So talagang yung init talaga pasok hanggang sa loob ng katawan. Isa lamang si Captain Miranda sa 63,000 Filipinos na nasa South Korea na nakararanas ng matinding init ng panahon. Nitong nakaraang linggo, umabot sa 40 degrees Celsius ang temperatura roon. Sumampa na rin sa higit 500 ang naitalang heat-related illnesses kung saan 5 ang namatay. Base sa monitoring ng Philippine Embassy sa SOCOR, wala pang naitatalang Pilipinong apektado ng heatwave. Pero pinag-iingat na rin nila ang mga Pinoy, lalo na ang mga nagtatrabaho sa open area. Ang projection po kasi nila, mga 10 araw po na heatwave ito, unusually high temperatures. In fact, the highest temperatures for this time of year, itong kapanahunan po ng tag-init dito, mula po nung 2018. Sa ngayon po, itong araw pong ito ngayon, 33 degrees po ang temperatura, pero feels like 42. Bukod sa pag-inom ng tubig at paggamit ng sunscreen, pinapayuhan din ang ating mga kababayan na i-monitor ang lagay ng panahon. Inabisuhan din ng ilan na magkaroon ng strategic timing kung kailan lalabas ng bahay o opisina. Halo-halo na pong humidity, yung init po, yung sinag ng araw po napakainit at wala pong masyadong hangin or breeze. Kaya importante pong kung hindi naman po kailangan lumabas, sa loob na lamang po ng opisina o ng bahay. Ramdam ang alinsangan sa malaking bahagi ng Korea, pero doble ingat daw sa bahagi ng Seoul, Incheon at Gyeonggi-do Province kung saan mas matindi ang init. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawi, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.